Hello mga kabiyaya, mga kadaver cards. Yan, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito, may tatlong video po tayong ire-reactionan. No? Na kung saan ay yung isang video ay si Jose Manalo daw ay nanggaya. Ginaya lang daw ni Jose Manalo si Isko Moreno. Aba nako. Aba nako. No, at yung isang video natin na di umano si Jose Manalo at Wally Bayola ay lumipat na. At si Jose Manalo at si Wally Bayola ay tatanggalin na. So liliwanagin natin lahat yan. At may isisingit tayong isang video na kung saan ay sinabihan daw ng dedo na daw si Nanay Christy Fermin. Tatanggol din natin 'yan, no. Alam naman natin kung gaano ipagtanggol ni Nanay Christy Fermin sa mga basher at sa mga ibang mga nang babash sa TVJ, no. So alam naman natin kung gaano ipagtanggol ni Nanay Christy Fermin 'yan ng ang TVJ, no. So panahon naman para siya naman yung ipagtanggol natin. So syempre bago nyo, nabubulol pa ako. Syempre bago natin ito simulan, huwag nyo kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo ma-updated sa ating mga video araw-araw. Nag-upload tayo 2-3 at may kasama pang live sa isang araw. At syempre ang topic natin dito yung mga top trending issue, top viral issue or showbiz viral issue, no, na kung saan ay ating pinag-uusapan, tinatalakay at binibigyan ng reaksyon at tinatama ang mga pagkakamali para hindi na ito lumaganap. So ito, panoorin na natin yung video. So ito na yung video, no? Akala ko talaga dedo na. Wala talagang galang tong taong to, no? Alam mo baka mas mauna ka pa kay Nanay Christy Fermin. Dito to lang, sa daming atraso mo, Rendon Labrador, sa dami mong binangga, no? Hindi mga pipitsugin yung mga binangga mo. Eh baka mas mauna ka pa kay Nanay Christy Fermin. Promise yan. Panoorin natin. Rendon Labrador, inakalang pati na si Christy Fermin. Umani ng samot-saring reaksyon mula sa netizens ang matapang nasagutan at salpukan ng dalawang kilalang personalidad at showbiz commentator. Walang iba kundi ang motivational speaker na si Rendon at ang veteran showbiz columnist na si Fermin. Sa online program ng kolumnista, tila galit na galit itong naglabas ng sentimiento tungkol sa umano'y pakikisawsaw ni Rendon sa mga issue sa showbiz kamakailan. At isa na nga rito ay ang kasalukuyang kontrobersyang kinahaharap ng programang It's Showtime dahil sa ginawang violation ni Vice Ganda at Ayon Perez, dahilan kaya't nanawagan si Rendon sa MTRCB. Ani Fermin, si MTRCB Chairwoman Lala Soto Antonio ay nasa gitna ng kontrobersya ngayon. Hindi na po namin babanggitin kung sino yung nagpapasimuno sa panliligalig ngayon sa tagapamuno ng MTRCB. Sayang po ang ating oras pag binanggit natin. Dagdag pa ni Fermin, tila iniisip umano ni Rendon na siya ang dahilan kaya kaagad gumawa ng aksyon ang MTRCB sa pagpapatawag sa It's Showtime production. Subalit ani Fermin, pero ito pong taong to, dispalinghado ang mga opinyon nito. Iniisip po niya dahil pinatawag ni Chairwoman Lala Soto ang produksyon ng Showtime, siya ang dahilan. Nanalo siya dun sa mga panawagan na kailangang bigyan ng leksyon si Ayon Perez at si Vice Ganda. Sa huli, pinuna nito ang umano'y napapadalas na pang-aaway ni Rendon at ang di umano mga gawa-gawang kwento nito na walang tamang basehan. Lahat na lang inaaway niya. Ikaw talaga mahilig kang makisawsaw, mahilig kang makiangkas, mahilig kang maggagawa ng kwento kahit wala namang basehan. Lahat na lang hindi maganda para sa iyo. Sa kabilang banda, naglabas na ng reaksyon si Rendon tungkol sa mga patutsyada sa kanya ni Fermin matapos itong magkomento sa isang post tungkol sa kanila. Aniya, akala ko multo
buhay pa pala yan. Hindi niya raw akalain na buhay pa si Fermin kaya ikinagulat niya ito. Ayon pa sa Instagram story ni Rendon, kinilabutan daw siya ng mapagtantong buhay pa ito. Napamura ako, sorry. Goosebumps ako dito. Akala ko talaga to. Tumayo balahibo ko sa kamay. Legit ba to? Matapang tayo pero kapag multo na kalaban mo, ibang usapan na. Kinabahan ako. Buwelta ni Rendon. Samantala tila inabangan naman ng ilang netizens ang banggaan ng dalawang ito, lalo na't popular sa madla ang kanilang mga komentaryo. Narito ang komento ng ilang netizen. Galit na tuloy si Madam Christie kasi inaagawan mo na siya ng work Ay sa wakas, nagkatagpo din kayong dalawa. The design is very tadhana. Ito yung inaabangan ko. Let the battle begin. Ma'am Shi, di ka ata nakailag sa sarili mong salita. Nakaka-relate sila pareho. Ano kaya pagkakaiba nila? Coming from you, Madam Christie. Batikan ka na nga sa sausawan. Ipamana mo na lang sa kanya. Ano ang masasabi mo sa naging buwelta ni Rendon Labador laban kay Christy Fermin? Alam nyo, sa isyong to, tutusin, kung hindi dahil kay Ma'am Lala Soto, no, kung hindi dahil sa TBJ, hindi na katulad ng, parang, siguro iniisip din to ni Nanay Christy Fermin, no, na kung hindi dahil sa TBJ at kay Lala Soto, hindi kita papatulan. Boom! Yun talaga. Kasi kahit ako na small YouTuber lang ako, no, kahit na mas small YouTuber sa akin si Rendon, hindi ko siya papatulan kung hindi dahil sa TBJ. Pinatulan lang namin siya dahil sa TBJ. Dahil putak siya ng putak at kung ano-ano yung pinagsasabi niya papatungkol sa TBJ, kaya namin siya pinatulan. Ganon din kay Nanay Christy Fermin. No? Totoo yun, hindi pa nga patol yan eh. Oo, kaya nga sabi ni Nanay Christy Fermin, di ba? Sayang sa oras pag pinatulan pa si Rendon. Tsaka yung usapang dedo na yan. Wag naman din sana mangyari po, no, kasi kahit kailan hindi naman tayo nanalangin na may maaksidente or may na tao, no. Pero sa tingin ko baka mas mauuna pa si Rendon kaysa kay Nanay Christy Fermin. Siguro si Nanay Christy Fermin mga edad nito mga nasa 60, no, si Rendon nasa 30 pa lang yan eh. Oo. Pero sa tingin ko parang mas mauuna pa si Rendon. Totoo lang, sa sobrang dami na binangga ni Rendon na mga may impluwensyang tao. Hindi basta-basta mga binabangga ni Rendon, ha? Oo, si Lea Salonga, Michael B., Ben Tulpo, Pingris, Mark Pingris, Tito Soto, Vice Ganda, Ayun Perez, Lala Soto, MTRCB. Dami pa. 'Di ba? One time, napipredict ko to. Ito hula ko lang ha. One time may isang tao na magpapatahimik sa ginagawa ni Rendon Labador. Oh, promise 'yan. Hindi kasi kahit nga kami, no? Kahit kami na alam namin na nasa tama yung pinaglalaban namin, hindi pa rin kami nagpapa 100% na may magalit, na walang magalit sa amin. May magagalit at may magagalit. Maraming naaasar, no? Sa amin, katulad sa amin, nasa tama naman yung pinaglalaban namin, pero hindi maaari na walang maasar sa iyo at may mga nag-iisip din minsan na gusto kang gawan ng masama. Katulad niya, lalo na si Rendon, 'di ba? Lalo na si Rendon, talagang may gagawing ano 'yan. May magiging katapat na isang tao yan na magugulat na lang siya kasi ito isipin nyo mabuti. So sobrang daming may impluwensyang tao na binangga ni Rendon, hindi na natin alam kung sino yung papatol sa kanya. Halimbawa man, wag naman sana pong mangyari, no? Na may biglang may isang tao na inaantay lang pala ang tamang tiyempo or tamang panahon na para maiparamdam kay Rendon or para iganti or para matapos na yung kabaliwan ni Rendon dito sa social media. So walang mapagbibintangan kasi nga so sobrang daming binangga ni Rendon ng mga may impluwensya, no. So yan, no, ito pa isa nakakabastos kasi sa edad ni Nanay Christy Fermin parang magulang na ni Rendon yan eh.
No? Kung pag binastos mo yung ganyang edad at lalo't babae pa, parang binastos mo rin yung magulang mo dyan. Parang yun na rin yung ginawa mo. Parang lumalabas dito na wala kang galang sa magulang mo. No? So yun, shoutout sa'yo Nanay Christopher Min. Alam ko hindi papatulan ni Nanay yan. Hindi papatulan ni Nanay Christopher Min yan. Alam niyo kung bakit? Mas dihamak na sikat si Nanay Christopher Min. At so, kung sa yaman lang kung sa yaman lang kahit na ini-issue kasi kay Nanay Christopher Min yung binigay ni Willie, ito ganyan. Pero kung para sa akin, kung sa yaman lang, wala, talbog siya rin doon dyan. No, so yun, mapunta na tayo sa isang video. Ano ba yung isang video? Nakalimutan ko na. Ito pa pala, may mga pag-uusapan tayo bago pala tayo mapunta sa isang video. Wait lang. Sandali lang. Huwag kayong malis. Diyan lang kayo. Pakinggan nyo mabuti to. Ito bali-balita at wala pa namang kasiguraduhan na ang Indonesia Itbulaga ay magtatatag or diba, ang pagkakalam ko kasi wala na talaga din yung Itbulaga Indonesia. Di ko alam ano na lang po ako dyan sa comment section kung meron pa ba. Pero ang balita ko ay magpapalit sila ng title. Hindi na po Itbulaga, kundi E80 na. Kasi sabi nila dun sa kanilang post, no? Sabi nila dun sa kanilang post na kahit naman ilagay ko dyan sa screen, hindi nyo rin po maintindihan. Ang ginawa ko po kasi, pina-translate ko po sa isa sa mga kaibigan ko na kung saan ay nasa Indonesia. No? So sabi dun sa post na yun, kaya namin ginaya ang show ng Itbulaga is dahil sa TBJ. So ano pa bang kwenta? Ano pa daw silbi no na may Itbulaga ay wala naman na daw sa Itbulaga ang TBJ. Kasi kaya lang naman daw talaga nila yung ginaya is dahil sa TBJ dahil sobrang idol nila at ang ganda ng mga talagang ginawa or kahanga-hanga yung ginawa ng TBJ sa Itbulaga. Pati yung mga segment, 'di ba? Sila naman nag-isip nun. So yun, sabi ng Indonesia Itbulaga ay kung itutuloy pa ba nila ulit ang Itbulaga doon sa Indonesia ay papalitan na rin nila ng title. Ay E80 Indonesia na rin. No? So grabe, no? Birin mo pati yung ibang bansa ayaw sa fake bulaga. Ayaw nila sa fake bulaga, mga kaibigan. So pa kaya magpapalit. At ito pa. Napanood nyo na ba yung Japanese song, teen song? Ganda, no? Kita mo pati sa Japan, meron na pong teen song ang tawag dito ang 1,000 tuwa ng TBJ. So ibig sabihin, pati pala yung Indonesia at Japanese, kakasuhan din ng tape-ayancy. Kasi copyright, no? Ganun yung mangyayari siguro niyan. Pero parang ang laking sampal sa pagmumuka or laking sampal sa tape-ayancy na ayaw na ng Indonesia gawin ituloy yung Itbulaga. Kasi wala na yung TBJ, no? Wala. Sakit nun, di ba? So yung mapunta na tayo dito sa video na kung saan ay ano ba unahin natin? Ano bang unahin natin? Yung pag-alis ba? Or ano bang unahin natin dito? No? So marami to. Dami, sana na yun? Wala na yung mga video na papanoorin natin. Ito pala, na kung saan ay aalis na daw sila Jose Manalo. No? Ano ba hindi ko alam kung anong katotohanan nito. So ito, at ating panoorin. So ito, no, bali uli natin yung isang video na kung saan ay ginaya lang daw ni Jose Manalo yung segment na mayor ngayon sa Haiti. Uli natin yun. So dito muna tayo. Jose Atwali lumipat na ng bagong management. Totoo kaya to? Panoorin natin. Jose Atwali lumipat na ng bagong management. Bah, Tuluyan ang nagdesisyon ang sikat na comic duo na sina Jose Manalo at Wally Bayola na lumipat ng bagong management. Lihit sa kaalaman ng lahat na buo ang tambalan ni Jose at Wally sa Itbulaga. Sa katunayan, bago pa mabuo ang Jowa Pau o madagdag sa eksena si Paolo Ballesteros, kilala na ng marami ang tambalan ni Jose at Wally sa larangan ng comedy. Sa mga nakalipas na taon, ilang concert,
TV shows, pelikula at marami pang event ang pinagsamahan ng dalawa. Mabilis silang naging paborito ng madla dahil sa kanilang chemistry sa stage at hindi maikakailang galing sa pagpapatawa. Matatandaan nag-umpisa si Jose bilang miyembro ng sikat na Boyoyong Clowns. Taong 1996 nang pumasok siya sa Itbulaga bilang production assistant hanggang kalaunan ay naging host ito. Pangarap naman ni Wally na maging doktor bago siya naging stand-up comedian. Taong 2000 na mag-cruise ang landas nila sa Itbulaga matapos mag-audition bilang talent si Wally kung saan floor director na noon si Jose. At ilang taon ang lumipas, matibay pa rin ang kanilang samahan at sinubok na ng panahon. Samantala, batid ng marami na sunod-sunod ang kontrobersiya na kinasasangkutan ni Jose at Wally. Kamakailan lang ay binati ko si Jose dahil sa racist joke umano niya tungkol sa co-host nila na si Zombie. Habang ipinatawag naman ang EAT ng MTRCB dahil sa malutong na pagmumura ni Wally sa segment nilang Sugod Bahay Mga Kapatid. Bukod dito, usap-usapan naman ngayon ang paglipat ng bagong management ng dalawa. Kinumpirma nga ni Jose at Wally na may bago na silang talent manager at ito ay walang iba kundi ang road manager nila na si Joel Roslin. Sa mga hindi nakakakilala sa kanya, si Joel ay dating commercial model at aktor. At halos 2 dekada na siyang road manager ni Jose at Wally. Ngunit ngayon nga, sa wakas siya na ang talent manager ng dalawa. Pinalitan ni Joel ang dating Senior Vice President at CEO ng Tape Incorporated na si Malu Chua Pagar bilang talent manager ni Jose at Wally. Kung matatandaan, pinatikos kamakailan si Miss Malu matapos sabihin ng abogado ng Tape na si Atty. Maggie Abraham Garduque na isa siya sa mga tetestigo na ihaharap nila sa korte kaugnay sa kasong copyright infringement na inihain ng TVJ laban sa Tape at GMA7. Mga komento, congratulations Mayor Jose Wally. At good job sa inyong dalawa, best friend. God bless all sa inyo. Saan pa? The good great performance, Mayor Jose Manalo. So yun no, pagkakaalam ko kasi si Mama Malu Chua Pagar ay magpapahinga na. Parang gano'n na. Yun yung pagkakaalam ko. Kasi baka mamaya magkaroon na naman ng issue na kaya bumitaw na or pinalitan na nila si Manalo ang kanilang management, talent management, baka sa issue na naman ng trademark na Itbulaga, hindi ho ganon. Pagkakaalam ko kasi dyan, parang magpapahinga na si Mama Luchua. Tsaka wala naman yun at least, di ba? Natural na nagpapalit. Sa dami-daming artista talagang maraming nagpapalit dyan na hindi lang napag-uusapan. Trending lang kasi yung issue sa EAT or sa TBJ kaya ultimong pagpalit nito pagpalit ng management talent management parang naging big deal. So wala nang problema dun. Okay nga yun At least 'di ba may sila Jose at Wally. Tsaka ito pa yung abot dun sa mga issue, no? Paulit-ulit na lang. Yung sa PPH, baka naman may iba kayong alam, PPH at Bailon ngayon na i-post sa site nyo. Parang araw-araw at mayat-maya na lang, issue na lang ng TVJ yung pinopost nyo. I-post nyo rin naman yung kabastusan ng It's Showtime. Oo, tsaka yung kabastusan ng Fake Bulaga. Nakapokus kayo sa TVJ Hirap sa inyo kayo talaga ang lehitimong bias. Hindi yung MTRCB, kayo yun na mga site na puro na lang TVJ yung pinopost nyo, puro na lang paulit-ulit Bilang ka ng 1 oras, mamaya may post ulit para sa TVJ, para sa mga legit dabarkads. Post kay Jose, post kay Wally. Pero yung Fake Bulaga, tsaka yung Showtime, wala kang makikita dun. Yan lang lagi yung inaano nila, pinopost. Iyaan nyo at isa din kayo sa mga mababahagian at makakalasap ng sumpa ng trademark. Antayin nyo lang yan. So dito na tayo mapunta na kung saan si Jose Manalo daw ay ginaya lang daw si Isko Moreno.
Ano na naman ba tong issue na to? Sino ba yung mga manggagaya dito? 'Di ba ang fake bulaga? Ba't sinasabi niyo si Jose naman ngayon? Malaki kasing sampal to sa fake bulaga at kay Isko Moreno. Tsaka sa Tape INC. Tagal na nila dyan, di nila naisipan yung ganitong segment. Apakadali lang. 'Di ba? Connected pa sa naging ni Isko Moreno. So ito, tara't panoorin natin. So ito po yung video na yon, no? Na kung saan ay sinasabi ng mga solid supporters, pangalanan natin sila ng hindi pala solid. Dapat sila, fake, fake supporters ng fake bulaga. Tugmang-tugma no? Na sinasabi nila na ginaya daw si Isko Moreno. Paano ginaya? Paano sinasabi niyong ginaya? Higigil niyo na naman ako eh. Paano sinasabi niyong ginaya? Ha? Kailan nyo nakitang nagpatawa si Isko Moreno na natawa kami? Panoorin natin. Ay, grabe. Ganda nung jingle ni Mayor. Mayor Jose Manalo. Hello, Dabarkat. Bago pala natin ito simulan, abangan nyo po yung jingle din namin, no? Siyempre, ng TBJ Defenders. Abangan nyo yan, maririnig nyo yan sa mga live, sa mga background video namin. So, paparinig namin yan sa inyo. Siyempre, nandun din po ang TBJ. Lahat, kasama po yan. TBJ, Legit Dabarkads, pati rin kami. So, gagamitin namin yan sa mga vlog namin. Kami mismo. Sino-sino ba kami? Yan, Jake Magnus, Tita Messi, Chris Ulo, ako, si Boy Sardina, sama na natin niya kasi magre-reaction na. Tsaka yung asawa ni Boy Sardinas na ang pangalan ay si Chismax na po. Chismax. Yan ang pangalan ng kanyang channel, no? So, abangan niyo po yan at pakisuportahan. Karen Chismas ata, oh. So, abangan yan. Maganda yung narinig niyo ba yung jingle ko? Parang ganun ng style. So, maganda yan. So, abangan yan, no? So, tuloy na natin to. Maligayang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Usap-usapan Nakakatakot yung boses mo. Top trending na ang ginawang jingle song para kay Mayor Jose Manalo na ginawa at kinanta ng Plesora Band na kailanman daw ay hindi matatalo dahil ipinanganak siyang manalo. Ilang araw pa lang nga nang ginawa ang pangangampanya ni Jose Manalo sa AAP Sugod Bahay segment ay patok na agad sa mga manonood at biglang nag-boom ang rating at kung saan pinataog pa si Yorme Isko Moreno dahil nga sa kanyang mga plataforma na kung saan ipinapatupad na niya ang ilan sa kanyang mga plataforma at patuloy na isinasakatuparan na kung saan siyang labis na ikinatuwa ng maraming Pilipino. Matapos pinataob ni Mayor Jose Manalo si Yorme, ay nag-react nga ang ilan sa mga fans ni Yorme na kung saan anya nila ay gayang-gaya daw or manggagaya daw si Jose Manalo. Ngunit inalmahan nga ng ilang netizens ang naturang issue nila laban kay Jose Manalo. Hindi daw may kakaila na mas magaling si Mayor Jose Manalo kaysa kay Yorme. Komento ng ilang netizens, hala ang ganda, parang totoong-totoo ang kampanya ni Mayor Jose. Ang galing nyo, Pletora, the best. Mabuhay si Mayor Jose Manalo. Nakaka-good vibes ang theme song ng Mayor Serie as Jose Manalo. Katuwaan lang, sana wag nang pasukin ni Jose ang politics, just like Mang Dolphy. Hindi siya sumali sa politics pero mas nahigitan niya ang artistang umupo sa pamahalaan. Katwiran niya, kahit isang simpleng mamayanan, pwedeng tumulong sa bayan. Mabuhay ang isang Jose Manalo. Grabe, goosebumps lang talaga. Sarap isigaw ang mayor ng buong Pilipinas. Nag-iisang Mayor Jose Manalo. Bravo. Tindi, sarap mga panya. Galing lodi ko talaga tong banda na to. Kahit nung election, swabe ng jingle. Mayor Serie na to para sa pangmalakas ang public service at may kayat ang mga nakaupo na kahit sa simpleng ganap sa nasasakupan. Malaking tulong na. Salamat AAT. Good job.
Trending topic, pampagood vibes. Wow na wow. Congrats po sa TVJ, all the barkads. Imagine lalo na daw na mamayagpag at gumaganda daw everyday ang EAT dahil sa pagdating ng ating mayor na hindi pa natatalo dahil ipinanganak na laging manalo. Walang iba, Mayor Jose Manalo. Congrats Mayor Jose. Keep up the good work. Very fantastic. Wala kang katulad. You're trending now in social media. And the production, ang galing. Saludo ako sa inyong lahat, nakaka-proud. Congrats po sa lahat. Legit the barkads all over the world. Alam nyo, kabubuhan na lang po or katangahan ng mga nagpapaniwala sa mga sinasabi ni Jose Manalo dyan, no? Oo. Kasi yung iba, tinototoo nila. Oo, sabi nila, ano ba yung segment ng EAT, pinapatamaan lahat ng mga mayor sa Pilipinas. What? Sabi ko, bobo naman. Alam nyo, minsan nai-stress ako. Minsan hindi na ako nagbabasa ng comment. Nai-stress ako. Sabi ko, dami naman tanga. Dami tanga. Ba't yung kailangan bigyan ng kahulugan yan? Parang ano lang, movie lang yan eh. No, scripted. Pero patok yung pagpapatawa. O, ayun lang yung way nila sa pagpapatawa, yung pagiging mayor ni Jose Manalo. Huwag nyo sanang bigyan ng kahulugan yun. So, walang pinapatamaan si Jose Manalo dyan at walang ginaya si Jose Manalo. Eh di sana kung ginaya niya si Jose Manalo, eh di sana OA din yung pagpapatawa ni Jose Manalo, di ba? O may kita nyo, hindi naman OA yung pagpapatawa ni Jose Manalo. Patok na patok ah. Anong ginaya? Anong ginaya? Porket si Isko Moreno lang ang ang host sa Fake Bulaga, ginaya na si Isko. O bakit si Vico Soto, mayor din ng Pasig yun ah. O isipin nyo nga, huwag nga kayong patanga-tanga dyan. Kakabwisit kayo eh. O, hindi nyo lang kasi talaga malagpasan. Pag hindi nyo kasi kaya lagpasan, huwag nyo siraan. No, hindi kasi kaya ng idol nyo yan eh. Yung ginagawa ng EAT. So tutusin, ang dami pang pasabog, mag-antay lang kayo. Baka one time nga, makita nyo na nga kami dyan eh. Kami yung kalaban nila Jose Manalo. Uy. Walang masamang mangarap. No? Walang masamang mangarap. Baka mamaya, baka hindi pa nga lang yung mga pasabog na yan. Baka may mga kali-kali serye na naman. Oo. Antayin nyo lang. Ha? Maaga pa. Masyado pang maaga. Marami pang isasambulat ang EAT at ng TBJ sa inyo na ikakagulat nyo at ikakasaya ng buong legit Dabarkad supporters. Sandaan nyo yan. So yun, hanggang dito na lang itong video natin. Anong masasabi nyo sa mga video ni-reactionan natin? Paki-comment dyan sa baba at ating niyang babasahin, no? So yun, maraming salamat sa suporta. And syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi updated sa ating mga video araw-araw na nag-upload po tayo ng 3, 2 at may kasama pang live sa isang araw. At syempre, ang ating topic ay ang siyempre, yung showbiz viral issue, yung top viral issue at top trending issue. At siyempre sa TBJ, na kung saan ay kailangan nating depensahan lahat ng mga bumabatikos at ng babash at mga fake issue na pinapalaganap ng iba't ibang mga alien na kalaban ng noontime show na EAT. No, so ayan po yung ginagawa natin para madepensahan at maitama yung mga fake issue. No, so yun, maraming salamat. Pakisuportahan din po yung mga kasamahan ko na nandyan sa description ng kanilang mga link. So ingat po kayo palagi and God bless at shoutout po sa lahat ng supporters ni Jay Guevara. Hindi ko man kayo maisa-isa, pero ako po ay lubos na nagpapasalamat na mapahanggang ngayon po ay sinusuportahan nyo pa rin ang aking YouTube channel. Thank you po talaga. I love you all and mama, chup chup, peace. Bye-bye.